Hey, it's time for Sarah's Bedtime Stories. Episode 86, Learning to Protect My Energy. Bouncing Baby Girl. Yan ang isang paboritong tawag sa akin ng kaibigan kong si Ma'am Kay. Ang sabi niya, energetic daw ako at bibukid talaga, lalo na siguro nung nagtuturo pa kami ng senior high school students. Well, I agree na nung mga panahon na yon talagang kasabay ko pa sa energy ang mga senior high school students. Kasi na-feel ko noon na one way for you to make them interested sa subject mo or sa subject ko noon is because hyper ako. Not so hyper naman. Yung may energy ako, yung positive ang vibes, magaan. So, isa yun sa mga naging signature ko siguro nung teacher ako and maintain ko yun hanggang sa matapos ako sa teaching. Kasi feeling ko, nakakahawa din kasi yung energy ng mga students. Kasi when you feel like they are energetic sa subject mo, parang ang hirap for me na hindi ko siya sabayan na excited silang mag-games, educational games ha. So excited silang mag-games and then parang feeling ko if I will not give the same energy, parang sayang naman yung energy nila. Kaya kami nagkaroon ng mga memories because of that. So dahil siguro nakikita ako ni Ma'am K before, kaya yun yung naging tawag niya sa akin. And then, I remember also si Ma'am Judy, one of my closest friends then. Ang tawag niya sa akin, keyboard warrior. Kasi daw, pag nagchat-chat ako, sunod-sunod, like, napapagod siyang mag-reply kasi ang dami kong thoughts. Well, to be honest, as a Gemini baby, mahilig talaga ako sa communication, sa conversation. It's really about the thoughts and your ideas. Mahilig akong makinig sa mga ganun. Mahilig akong mag-ask ng questions, mahilig akong mag-challenge ng mga ideas pag nakamod ako at kapag interested ako sa kausap ko. Hindi naman sa lahat, pili lang. Pag nag-uusap kami ni Ma'am Judy, lagi niyang sinasabi na ang bilis kong mag-reply, na parang hindi siya makasabay. So, nung mga panahon na yon, parang inadmit ko na rin sa sarili ko na energetic talaga ako. Parang bibukid ako talaga pagdating sa mga ganong bagay. First, kasi I really love being with my friends, my closest friends. Talagang gusto ko kapag present ako sa mga kaibigan ko, talagang ramdam nila na interesado ako, na marami akong kwento. Ayoko kasing naiinip ako. So at the same time, ayoko ding mainip yung mga kaibigan ko when they talk to me. Kaya lang minsan, siguro nasasobrahan na rin ako na parang nape-pressure na sila to keep up with my energy. I remember Ma'am Kay and Ma'am Judy, pag magkikita kami na kaming tatlo lang, kasi pag si Twinnie, energetic din kasi si Twinnie, so never kong narinig sa kanya na kailangan niyang mag-vitamin C. Pero si Ma'am Kay, tsaka si Ma'am Judy, pag magkikita kami, lagi nila akong inaasar na kailangan nilang magbaon ng vitamin C or kailangan nilang uminom ng maraming sugary drink para makapag-keep up sa energy ko. Meron pa akong isang friend, pagkausap ko siya, ang chat niya sa akin siguro mga 2 words lang or 3 words. Tapos sasagot ako, hindi 3 words 3 sentences agad. So parang kung yung chat, nag-chat siya dito, ako agad yung apat. So pag ganon, natatawa ako sa kanya kasi sinasabi niya na isa pa lang ang message ko, apat na yung reply mo. So you take it like a challenge, pero for me, that's a kind of my lambing din. Kasi if I send a lot, ibig sabihin, I have a lot of ideas to share sa'yo and interested ako na makausap ka. Kasi I admit, kapag paonti ng paonti yung mga reply ko, it means I'm not interested sa conversation or dun sa pinag-uusapan natin. Yun yung isang sign na interested pa rin ako sa pinag-uusapan namin ng mga kaibigan ko. But to be honest, dahil sa mga instances na yun, na-feel ko na we all have different levels of energy, na you cannot demand the same energy with other people. Kung ikaw energetic ka, you cannot demand them to be as energetic as you kasi iba-iba nga tayo ng level ng energy. Pero bukod doon, ang na-realize ko was that just like money, just like time, energy is also limited, and just like how we handle our time, how we handle our finances, we also have to manage our energy because it's precious. How did I realize that? Na-realize ko yun because of my friends. So, whenever I communicate with them, siguro dahil nasanay ako na lagi ko silang kausap, lagi ko silang nakikita,
Nararamdaman ko sa energy nila kapagka wala silang energy or kapagka hindi sila okay. And then kapag tinatanong ko sila kung kumusta, kung okay lang ba, and then 'pag na-feel ko sa voice nila na mababa na yung energy nila, I know na limited na lang yung energy na mabibigay nila sa akin. And dun ko sila lalong naa-appreciate na kahit limited yung energy, kahit mababa na yung energy, they still talk to me or they still do the effort of making me feel like hindi ako nakakapagod kausap. So, nung na-realize ko yon na we have limited energy, parang doon ako nag-start mag-isip na paano ko ba na save or paano ko ba ginagamit, minamanage yung energy ko. Maraming instances, simula nung malapit na akong mag-30, dun ko nakita na kagaya ng mga kaibigan ko na nababawasan ng energy, ako rin naramdaman ko yon. There was this one time na sobrang saya ko sa isang event. Sobrang saya ko sa isang talk. It was with the seminarians. Hello sa inyo! Ang dami nila eh. Pero they were junior high school students. And then, nag-team building kami. So, syempre, pag team building activities, talagang physical activities yon. So, from 9:30 ng umaga hanggang 12:30 ng, I think 12:30 yon, hindi bumaba yung energy nila. Probably because bata pa, energetic pa. So, ako nun, sobrang tuwang-tuwa ako kasi I missed my students, I missed the way we played games. So, parang na-remind ako ng aking teaching years and my younger years. So, sobrang tuwa ako. And then, pagka-uwi ko, kinuwento ko pa sa friend ko na ganito, ganyan, yung mga realizations ko, nakuha ko pang ichika sa kanya. And then, after kong kinuwento sa kanya, sa kung anong dahilan, bigla lang akong natulog. As in, ilang oras akong natulog na hindi ko expect na sa sobrang dami kong energy na naibigay siguro on that day na nagawa ko pang magkwento, pag uwi ko talagang nakatulog ako. So sabi ko, this is probably the sign na since I'm getting older, nagiging limited na yung energy ko. Another sign na na-realize ko rin na limited na yung energy ko, yung alam mo yung hindi mo na kayang makipagkita lagi sa mga tao. Yung yes, you have the energy to go outside, pero you cannot talk. Before kasi everybody, I can talk to anyone, kahit anong okasyon yan, kaya ko makipag-usap. Pero nung nagmamature na siguro ako, wow, nung tumatanda na ako, unti-unti ko na ring nare-realize na hindi lahat ng tao is kaya kong kausapin. Hindi lahat ng tao kaya kong i-entertain. Kung dati, kaya kong message or makipag-usap ng tatlo sabay-sabay. Parang ngayon, I cannot do it na. Parang one at a time. So, nagiging limited din yung energy ko sa pakikipag-usap sa ibang tao, which is not like me before. Napansin ko doon na, I have to use my energy well. Kasi kapag masyado kong ginagamit sa mga bagay na to, nawawalan ako ng energy dun sa mga ibang bagay na dapat kong paglaanan ng energy. Sa dami kong ginagawa. So, meron akong podcast, nagsusulat ako, meron akong marketing, iba-iba yung ginagawa ko. So, kailangan yung mga energy ko doon, okay, naglilinis pa ako ng bahay, wow, naglalaba pa ako. Meron kang energy na inaalat sa mga activities mo and you have to allocate your energy well. Kasi kung hindi, mapapagod ka. Kaya ko na-realize na kailangan kong i-save yung energy ko na hindi ko dapat sagarin sa lahat ng bagay. Kasi there are times na pagod talaga ako. Yung kahit kaya kong magtrabaho, kaya kong mag-function, hindi siya 100% of me. So yung result or yung quality ng work na nagawa ko, it's not the same, which is also another effort for me. Kasi kapag hindi maganda yung nagawa ko, I might have to do it again, which is another energy, another waste of energy yung mangyayari. Doon ko na start isipin na I have to use my energy wisely. Hey, Sarah here, a podcast host, author, and speaker. I speak at school events, campus programs, seminars, team buildings, and more. If you are looking for your speaker for your upcoming event, well, worry no more. I got you. Just message me on my socials. It's Sarah's Bedtime Stories or email me at sarahsbedtimestories@gmail.com. Excited to see you. So, how do I protect my energy? First and foremost, invest in your sleep, have a deep sleep. Ngayon ko nagigets kung bakit
kailangan kong bumili ng scented candle, kailangan kong bumili ng comforter, kailangan akong may aircon kasi I want to give myself a good rest, a good sleep. And for you to have a good sleep, minsan kailangan mo ng mga ganitong factors para mas ramdam mo. Bumili nga ako ng humidifier kasi, ewan ko, nakakanga siguro ako natutulog. May mga times sa paggising ko parang dry yung lalamunan ko. So I have to buy a humidifier para kahit matagal ang tulog ko, masarap ang tulog ko, paggising ko, okay pa din ako. So, that's one. I invested with scented candles. I invested with good pillow, my comforter. Alam mo yun, silk pillowcase kasi malamig yun sa balat. Even good pajama. Kasi gusto ko, pag humiga ako, the moment na nakahiga ako, it's already a form of rest for me hanggang sa makatulog ako. And then, hindi ko man magawa yung maaga akong natutulog kasi iba yung productivity ko. Pero I make sure na natutulog ako ng 6 to 8 hours. Gusto ko uninterrupted din yung sleep ko. Hanggat gusto ko matutulog ako. I don't know if that's healthy, pero yun yung isang way for me para makapag-recharge ako ng energy. That's one. Number two, I choose to be with people who recharge my energy. 'Di ba naramdaman ko na yung feeling na kapag may kasama ka, parang napapagod ka, parang nadidrain yung social battery mo. May mga times kasi na sometimes you think because you are happy, you are having fun, you feel like you are being recharged. Pero napansin ko rin na may mga tao na kapag kausap mo, after your conversation, you become more productive. Like ngayon na nire-record ko tong episode na to, I talked to my friend. We discussed a lot of things. And then sabi ko parang, I'm excited to do the podcast because the topics that we shared are also connected with what I will be sharing sa mga podcast episodes na nire-record ko right now. So, may mga tao na pag nakasama mo, nare-recharge ka, na parang ganado ka to do more. And I think if you are with those kind of people, nakakatulong yon para ma-recharge yung energy mo. You have to choose yung mga tao na sinasamahan mo, yung mga kinakausap mo. Kasi totoo yun, parang you are the average of 5 people or you are the average of your circle. So, check mo kung sino yung pinaglalaanan mo ng oras kasi kung paano sila, ganun din. I remember nun, sila Ma'am Kayden and si Ma'am Judy, kapag sinasabi nila na medyo tinatamad sila or wala sila sa mood, they do not talk to me kasi ayaw nilang madamay ako. Ganun din sa energy. If you want people na masayang kasama, if you want people na energetic, ganun din yung samahan mo kasi for sure parang naililipat din yung energy nila sa'yo. So, vice versa, positive and negative, it happens. Another way for me to save my energy is that whenever I talk to people, I make sure na it's either fun or it's a learning experience. Ganun ako nare-recharge. Siguro kasi nasi-stimulate yung mind ko and yun yung isang way to me. Kung merong the best way to a man's heart is through his stomach. Sa akin siguro, the best way to my heart is through my brain. As a Gemini baby, yung mga ganong activities for me, choose activities that will energize you. Yung talagang nati-turn on ka or ano bang tawag doon? Yung talagang nagkakaroon ka ng energy, figure out kung ano yung mga bagay na yun sa'yo. Ano yung mga bagay na nagbibigay pa sa'yo ng gana. Do those activities or be with those people kasi isa yung way para you can protect your energy. Another one is that, nabanggit ko na to sa isang episode ko. I think dun sa episode ko na The Good Thing About Slow Days. I'm not sure. Let's double check. If hindi nyo pa napakinggan yung episode na yon, why not? Try nyo siyang pakinggan. Na-start ko tong hobby na to or itong schedule na to when I was still studying my master's degree. Ang ginagawa ko, nagtuturo ako noon Mondays to Fridays and then Saturday is MA day. Doon ako nagklase. And then yung Sunday ko, hindi talaga ako lalabas. Wala akong gagawin. I just have it as my rest day. Up to now, isa pa rin yun sa constant sa schedule ko. I make sure na meron akong isang araw na wala talaga akong gagawin at magpapahinga lang. Kahit mag-isip ako or ano, hindi ko siya paglalaanan ng energy talaga kasi parang pang-recharge ko yon sa buong linggo. And then, because I write stories, I record podcasts, I do batch work. Like for today, kung mapapansin nyo, parang isa lang ang itsura ko, isa lang yung outfit ko. Kasi ganun ako mag-record ng episode. So, kung meron akong 2 or 3 na kayang i-record ko siya sa araw na yun. Kasi for me, nakakapagod din yung you prepare, and then you record, and then may post-prod ka, and then uulitin mo na naman the following week. Unlike dun sa
may sinetup ka and then nag-record ka ng tatlo and then tapos na. So, it feels like mas madali siyang sabayan. So, I do batch work. Before, hindi ako nagka-calendar, hindi ako nagsiset ng schedule. Parang I'm so freelance, I so love freedom even with my schedules. Pero ngayon na nasa 30 na ako, I do put my schedules on my calendar. Alam ko kung ilang ganap or ilang lakad lang ang kaya ko sa isang araw. And then, may mga sineset akong schedule kung kailan ako dapat mag-grocery, kailan ako dapat lumabas with friends. Hindi naman to masyadong strict, pero alam mo yon, may nakaset ka lang na oras at panahon. Pero binibigyan ko pa rin ng freedom yung sarili ko na when I feel like doing TikTok videos, may time ako, then I'll do it. Pero yung podcast ko and yung mga writings ko, binibigyan ko talaga sila ng oras. Kasi if not, it's either hindi ko masabayan yung schedule ko or maubusan ako ng energy kasi napagod ako, parang sinagad ko yung sarili ko. Bukod sa mga yon, I don't know if you follow me on my socials, pero you can follow me on my personal TikTok account. It's SAHMAELUGTU. If hindi mo pa fina-follow ang SBTS sa mga social media platforms, please do kasi available din ako. Ako talaga yung mga accounts na yon sa Instagram, sa Facebook, and sa TikTok. Just search Sarah's Bedtime Stories. Hey, just a quick pause. My third book, When Kiddo Met Miss Independent, is finally out. It's a collection of stories about growing up, healing, choosing yourself, and becoming the person you're meant to be. It's also a reminder that growing up doesn't always mean losing yourself. Sometimes it means choosing the version of yourself you want to become. I also wrote Finding Good Every Day. This book will inspire you to find joy in life's simplest moments in the everyday. And 30 Ways Love Found Me, a collection of stories and reflection that love doesn't always arrive loudly. Sometimes love finds us in the simplest, softest, and most unexpected ways. So, if you haven't read Kiddos' books, check them out on the link below. Thank you. Mwah! Isa rin sa mga paraan ko para ma-boost yung energy ko or para i-hype yung sarili ko is that I listen to music and then I do TikTok videos. If na-follow nyo ko sa mga social media accounts ko, you'll notice na minsan everyday I do lip sync videos, kumakanta ako, a little bit of dance kasi it's my way to boost my confidence and to boost my energy. Pag pinakinggan mo si Beyonce, si Rita Ora, si Rihanna, alam mo yun, parang na-hype ka din and I need that every day kasi kailangan kong start yung day ko ng energetic para talagang ma-boost ako throughout the day. So, I think it's helpful for me to do that na na-energize ako. So, try nyo rin. My thoughts, before, akala ko dahil energetic akong tao, kaya kong gawin ang lahat. Kaya kong pagsiksikan lahat sa schedule ko. Kaya kong kausapin lahat ng tao. Kaya kong makipag-usap hanggat gusto kong makipag-usap. Pero alam nyo, you will reach that point na marirealize mo rin na kailangan mo ring pumili ng mga tao or kailangan mo ring pumili ng mga sitwasyon na paglalaanan mo ng oras. It's possible that you give your time and you give your energy to situations, to people, pero minsan you cannot do it on that same day. Parang you have to wait, you have to recharge, and you have to do it the next day. Kasi kung lagi mong sasagarin yung sarili mo, talagang madidrain ka, hindi ka makakapag-focus. Parang yung quality of work mo din and yung quality of rest mo din, mababawasan. Eh, hindi naman tayo pabata. Naisip ko, nung na-start kong maisip yon, I think it's okay for us to choose the people we spend time with. Other than that, we become mindful of the activities that we do. Now, we have to make sure na nag-add sila ng energy sa atin or nagre-recharge sila ng energy sa atin. If there are people who drain our energy, we have to be sensitive about that. Malaking epekto talaga sila sa atin at sa ginagawa natin. Lalo na if ikaw yung tao na sensitive din sa energy ng ibang tao. Ako kasi ganun, parang nararamdaman ko rin yung energy nila. So, we have to be careful also with our energy. Before, akala ko pera and oras lang yung minamanage natin. But right now, I can say na it's important for you to manage your energy as well. Kasi
kagaya ng pera nga at ng oras, it's also limited. Isa yon sa mga natutunan ko ngayong trentahin ako to protect my energy. To end this podcast episode, isa siguro sa natutunan ko was that dati I give my energy so freely, like to anybody, to anyone, basta lumapit sa akin, lagi kong pinaglalaanan ng energy. Pero ngayon na tumanda na ako, na-realize ko kung gaano siya kahalaga. So, I have to be careful kung kanino ko binibigay yung energy ko rin. Sana kahit papano meron kayong nakuha dito sa episode na to. So, hey, this is Sarah, also known as Kiddo, and this is Sarah's Bedtime Stories, where I share my grown-up stories. For now, I have to say good night. Bye! Mwah!